Purihin mo natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ang sabi po sa Acts chapter 2, verses 1 to 4, very familiar verse. And when the day of Pentecost was fully come, there were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Today, we will praise and worship the Lord differently. Sa panimula pa lang po ng ating panambahan, hayaan natin na bakinasaan na natin ang Espiritu Santo ng Panginoon. And let the Spirit of the Lord fall on us this morning. You are free to jump. You are free to shout. You are free to lift up His name this morning. Hallelujah. Holy Ghost, fall on me.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Do you need a miracle today? Mababasa po natin sa Biblia ang iba't ibang milagrong ginawa ng Panginoon. Ang paghati ng pulang dagat at paglalakad ng mga Israelita sa tuyong daan. Yung pong favorite Bible miracle ng anak ko, Jonah and the big fish. The virgin birth of Jesus. Yung pagkaligtas ni Daniel sa yungib ng mga leon. Ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Ang maraming pagpapagaling sa karamdaman, mga bulag na nakakita, mga lumpo na muling nakalakad. Hindi lang po sa Biblia natin matatagpuan ang mga milagrong ito dahil maging sa kasalukuyan, ito ay nagpapatuloy. Patuloy ang pagkilos at paggawa ng Panginoon at marami po sa atin dito ang nakaranas ng pambihirang pagpapagaling ng Panginoon. Marami sa atin ang naratay sa banig ng karamdaman pero naririto tayo ngayong umagang ito. Sister Sabina, Brother Boyet, Sister Flor Par, maging ang ating pastor, Pastor Goji Lutero, mga buhay na patotoo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At kaya niyang ayusin anuman ang problema mo ngayong umagang ito. Kaya niyang pagalingin ang karamdaman mo. Kaya niyang ayusin ang pamilya mo. Anuman ang pangangailangan natin, Jesus is still in the miracle-making business. Kaya naman hayaan natin na sa ating pagsamba ngayong umagang ito, baka nasain natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating pag-awit. Kasabay din natin itaas ang ating pananampalataya na hindi matatapos ang serbisyong ito na walang nababago sa aking buhay, Panginoon. Hindi matatapos ang araw na ito na hindi nababago ang aking sitwasyon. Hindi matatapos ang araw na ito na hindi mo dinidinig ang aking mga panalangin. Hallelujah. Hallelujah. After everything I've seen, too good to not believe. I've seen cancer disappear. I've seen broken bodies healed. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. I've seen real life resurrection. I've seen better stored. Don't tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. I've seen families too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen, too good to not believe. Cancer disappear. I've seen better place to soul. Yes, I know that he can do it. Yes, I know that he can.
the wonder-working God. The wonder-working God. And you heal because you love. All the miracles we'll see. Too good to not. He's the wonder-working God. You're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I see. Too good to not believe. You're the wonder-working God. And you heal because you love. All the miracles I see. Too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen. Too good. You're so good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen. Too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen. Too good to not believe. Come on, praise. Come on, praise. Hallelujah. You're so good to not believe, oh God. We believe in you, Lord. We believe in you, Jesus. We believe in you, Jesus. Hallelujah. Come on, hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang matunog na palakpak para sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Mabuti ka, O God. Ikaw ay dakila. Ikaw ay makapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lingunin nga po natin ang ating katabi. Sabay ngitian. At malaya po tayong magbatian. Malaya po tayong kausapin at kumustahin ang ating mga kapatiran. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. Wonderful people. I love that feel when I get together with God's wonderful people. I love that feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Lahat nga ba magsabing, praise the Lord. Ang lahat po ba ay napupuno ng kagalakan ngayong umagang ito? Amen. As I call for the ushers para po sa ating giving. Malaya po kayong pumunta sa unahan para po sa ating tithes and offerings this morning. It's time to bring your offering. Everybody thank the Lord for your blessing. When you give, the windows are open for you. This is your season. Bless now, shake it together, running over.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, yung mga pahabol pa po. At sama-sama po nating ipapanalangin ang ating tithes and offerings this morning. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa mga biyayang ito. Salamat po at patuloy niyo pong pinagpapala ang bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, lahat po na nakapagbigay. Hayaan niyo pong proteksyonan niyo po ang aming ari-arian ng lahat naming mahal sa buhay. Kayo po ang bahalang mag-multiply sa mga ito. Gamitin niyo po ito para sa ikalalawak pa ng inyong gawain. Tumawag ka pa ng maraming kaluluwa, Panginoon, as we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Breakthrough. Ano po ba yung breakthrough? Breakthrough is a significant, often miraculous turning point or advancement often attributed to divine intervention or guidance. Ito po ay pwedeng overcoming obstacles, pag-abot ng ating mga tagumpay, spiritual growth, or witnessing divine power at work. Sabi po ni Google. Kaya kung kailangan mo ng deliverance ngayong umagang ito, kailangan mo ng healing, kailangan mo ng transformation spiritually, ang Panginoon po ay isang Panginoon ng breakthrough. And today, we will declare breakthrough in our hearts, breakthrough in our spirit, breakthrough in our soul, breakthrough in our weakness, in our struggle, in our worship, and in our praise. Let's continue to worship the Lord. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. I can still imagine Pastor Ed running to and from. Favorite song niya to eh. To and from. At hindi siya papayag na naririto lang ako sa aking upuan. Iikot siya sa unahan hanggang sa kalikod-likodan. What is it that you need today? If we want our breakthrough today, we will show the Lord that we really want our breakthrough today. Breakthrough in my heart, breakthrough in my soul, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, Breakthrough in my struggle. you are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, Breakthrough when I live and glorify your name. breakthrough in the shout, breakthrough in the shout. You are the God. You are the God of the Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name,
God of the breakthrough, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's continue to give God a praise. He's the God of the breakthrough. At ipakita natin sa ating pagpupuri that there is really a breakthrough in our lives and that the God of breakthrough is in our midst. Hallelujah. Hallelujah. Come on. We serve the God of the breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break when I pray through. We're serving the God of the breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Pinaglilingkuran natin ang Diyos ng pambihirang tagumpay. Guguho ang mga pader kapag tayo'y sumisigaw ng buong puso. Nababasag ang mga kuta kapag tayo'y dumadalangin ng buong puso. Let the God of the breakthrough continue to manifest Himself in our midst and in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! Hallelujah! I also remember Tatay Ed Pastor, Tatay Pastor Ed, nang magkaroon po siya ng ganap na pagpupuri at the 60th na anniversary ng atin pong UPC Philippines. Ito po ang paborito niyang awit. Ito po ang kanyang pangangaral na ginawa. Breakthrough. May pambihirang tagumpay. At ang kanya pong buhay at ministeryo ay naging pambihirang tagumpay sa iglesyang ito. Come on, let's give God a praise. You are the God of the breakthrough. And we exalt you in this place. Come on. Hallelujah. 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 You are worthy to receive our worship, Lord. Hallelujah. Breakthrough. Breakthrough. Thank you for being the God of our breakthrough. Isa pang malakas na palakpak ng pagpupuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah. 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 We continue to welcome you in the name of Jesus Christ. Mahakaupo muna po sandali ang bawat isa. Thank you, God. Thank you, Jesus. Para po sa ating mga ilang announcements, mga kapatid, hayaan po natin na patuloy na suportahan po natin at ipanalangin ang atin pong mga gawain. We thank the Lord dahil bukod po sa atin, patuloy na ang Diyos ay tumatawag ng mga bisita, ng mga first-time visitors na nakakasama po natin every Sunday. Even though we don't have a special event, pero ang Diyos po ang patuloy na tumatawag, mga kapatid, ng mga tao na kung saan patuloy na magbibuild siya ng relationship. Nais ko lang po na kayo ay tatayo dito sa unahan. Brother Anthony Castillo, Sister Jessa May Castillo, Gabriel Castillo, Francine Castillo from Richmond Hill Apostolic Church. God bless you po. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Meron pa po tayong mga bisita. Sige po. Dito lang po tayo, mga kapatid. We thank you for being here with us. Amen. Tunay na ang Diyos ay mabuti po sa bawat isa sa atin. Nakita ko rin po, Sister Rhea. Thank you, Lord.
At may mga kasamahan pa po tayo dito, mga kapatid. Anak po ni Nanay Norma, Sister Janet. Praise the Lord. We recognize you din po in the name of Jesus. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Let's pray for them. Yung pong iba ay mga kapatid natin sa pananampalataya. Praise the Lord. Saan po itong Richmond Hill? Oh, okay. Ontario, Canada po. Praise God. Salamat. Ang United Pentecostal Church, hindi lang po dito sa Philippines. We are known worldwide as an apostolic church, teaching the apostolic doctrine of our Lord Jesus Christ. Amen. So let's pray for them. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na ikaw ay patuloy na nagbibigay ng pag-iingat sa iyong mga anak. Gayon din po, O Diyos, sa aming mga kapatiran na naririto ngayon, na kasama namin, Panginoon, sa pagsamba sa iyo pong dakilang pangalan. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang magpapalang patuloy sa kanila at sa kanila pong buong pamilya. Gawin mo pong isang biyaya, Panginoon, sa kanila pong mga kaluluwa at espiritu, ang pagdalo po nila sa aming pong gawain, at hayaan mo, O Diyos, na ang iyo po, Panginoong banal na kalooban, ang lagi pong maganap sa kanila pong buhay. Bigyan mo sila, Panginoon, ang pag-iingat sa tuwina, physically and spiritually, at hayaan mo, O Diyos, na dumaloy ang pagpapala, Panginoon. Let them be a channel of blessing for others, at hayaan mo, Panginoon, na sila rin mismo, Panginoon, ay makatamo, O Diyos, ng biyayang nagmumula sa kalangitan. Purihin ka, Panginoon, basbasan mo po sila, at hindi lang sa pagkakataong ito, kundi hanggang sa paglabas nila sa dakong ito, saan mang lugar sila, Panginoon, na magmiministeryo at iyo pong dadalhin. Lord, be with them and use them as effective instruments of your glory. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Pwede na po kayong makaupo. Maraming pong salamat. Hallelujah. Patuloy po na ang atin pong April theme, no? This is the last Sunday of April. The God of my breakthrough. Amen. Ang Diyos ng aking pambihirang tagumpay. Kaya patuloy po nating angkinin na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng ganito pong uri ng kaganapan sa atin pong mga buhay. At ganoon din po, mga kapatid, mamaya pong hapon, ang atin pong service sa lugar po ng Bawan ay nagpapatuloy. Ang specific location po natin ay 4th Street, Frontierville, Poblacion 2, sa lugar po ng Bawan. 1 o'clock in the afternoon po yan. Kaya ipag-pray po natin patuloy na magkaroon tayo ng sarili po nating pananambahan at lote sa lugar ng Bawan. But for the meantime, we are so privileged to have a place of worship na tatawagin po natin, mga kapatid, na talagang lugar na kung saan i-welcome po natin ang atin pong mga kapatiran at mga bagong kasama sa pananampalataya. Also, ang atin pong morning devotion via FB Live, ang lahat ay magsabing, Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. So, may pagbati po tayo sa ating Panginoon nawa, bawat umaga, Monday to Friday po ito. Ito ay programa na nakadisenyo para po paalalahanan tayo sa salita ng Diyos at bigyan po tayo ng espiritual na sandata para po sa pagharap natin sa iba't ibang hamon sa buhay. At gayon din po, mga kapatid, ito po ay dinisenyo about 30 minutes only para po hindi makaagaw ng gayon sa inyo pong mga panahon, subalit malaking bagay na magbibigay po sa atin ng kalakasang espiritual. And we thank the Lord for the ministry of Pastor Gard Lutero na lagi pong handa na mag-broadcast po sa atin ng salita ng atin pong Panginoon. And this week po, mga kapatid, discipleship meeting po natin for apostolic men
ladies at saka po youth any day of the week. At ang inyo pong mga servant leaders ang pwede po makipag-communicate sa inyo para patuloy po kayong matuto sa salita ng atin pong Panginoon. Also, we are so thankful for a special ministry in our church. Walang iba po mga kapatid, ang atin pong Bible quizzing ministry. Amen. Hallelujah. Nung nakaraan po mga kapatid, I believe na first runner-up ang atin pong isang team. At ito po mga kapatid ay pasasalamat sa harapan ng atin pong Panginoon. And this week, on May 1, ay magkakaroon po ng District Bible Quizzing Tournament sa Quezon City. Let's pray na ang atin pong mga kabataan ay lubusang bigyan ng karunungan ng ating Panginoon para po sa ganito pong ministeryo na patuloy na sila ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pero inyo po, sinasaulo, word for word po ito mga kapatid. But it is not just memorizing, no? Through the mind, but memorizing by heart upang maging bahagi po ito ng kanila pong buhay. And also, ang study of the Word and prayer meeting po sa Bawan this coming Thursday at 6:30 in the evening. Ganon din po sa ating church dito sa Batangas City, Friday at 6:30 in the evening. Purihin po ang ating Panginoon sa kanya pong mga gawain na nagbibigay ng pagpapalakas sa bawat isa sa atin. Hinihiling ko po ang bawat isa ay tatayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Hayaan po natin, mga kapatid, na ang Diyos nang siyang mangunguna sa atin, sa pangangaral ng salita ng Diyos. At gayon din po, nawa yung atin pong mga kasamang may mga karamdaman at mga nangangailangan po ng atin pong panalangin, ay patuloy po natin silang idulog sa atin pong pananalangin. Let's pray together. Come on, bigyan muna po natin ng mataas na pagpupuri ang ating Panginoon. We give you glory, God. Hallelujah! 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 You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang bawat isa sa amin. Ganap, Panginoon, at tinatanggap ang biyayang nagmumula sa kalangitan para po, O Diyos, kapunuan sa pangailangan ng aming pong mga kaluluwa. Lord God, narito po kami, Panginoon, at ganap na itinatagubili ng aming pong mga sarili. Hayaan mo po, O Diyos, na Ikaw ang patuloy na magbibigay sa bawat isa sa amin ng pag-iingat, Panginoon, sa kabuuan, O Diyos, ng amin pong pagmiministeryo bilang simbahan at sa bawat pamilya at ganun din po sa mga individual na mananampalataya. Lord God, we want to offer to you a special prayer. At yan ay walang iba para po sa aming lead pastor, si Pastor Guji Lutero. Lord God, siya po, Panginoon, ay nasa lugar ng Iloilo ngayon at hinihiling namin, Panginoon, sa kanya pong pangangaral din ng iyong salita. Ikaw po ang sumakanya. Magbigay ka sa kanya ng kalakasan, pisikal at espiritual. Magbigay ka sa kanya ng espesyal na pagbabasbas. Hayaan mo, Panginoon, na maging pagpapala siya sa simbahan, Panginoon, at maging sa mga susunod na araw ay para po sa departamento ng mga kabataan, sa kanila pong mga youth camps and youth conferences. Dalangin namin ang pagbalot ng iyong kapangyarihan, pag-iingat sa kanya pong buhay, at pagbibigay sa kanya, Panginoon, ng wisdom and humility na nagmumula sa iyo upang gamitin mo siya ng epektibo para po sa pangaral at pagtuturo ng iyo pong mga salita. Dalangin din po namin, O Diyos, na ikaw rin, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-iingat sa amin po, Panginoong mga kapatiran. Special prayer pa rin, Panginoon, para po kay Nanay Nelly Manansala. Ikaw po, O Diyos, ang higit na nakakaalam ng kanya pong kalagayan. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng kagalingan sa kanya pong karamdaman. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. At sa bawat isa, Panginoon, na mayroon pong karamdamang taglay, O Diyos, we pray, Panginoon, para po kay Sister Flor. We pray, Panginoon, para po kay Tatay Boyet. We pray, Panginoon, sa mga kapatiran
kapaligiran po namin na nakakaranas, O Diyos, ng mga karamdaman sa kanila pong buhay, we still believe that you are the God who heals, O God, not just our body, but our soul and our spirit. And here we are, entrusting everyone to you. Salamat din, Panginoon, dahil ikaw ang nagpapagaling sa aming karamdaman. Lord God, salamat ang iyong lingkod. Ikaw ang nagbigay, Panginoon, ng pagginhawa ng katawan, ng kagalingan sa karamdaman, at maging ang bawat isa na nakakaranas pa, Panginoon, dahil po sa init ng panahon at pabago-bago, Panginoon, ng klima sa amin pong kapaligiran. But Lord, you are the God, O God, who heals our body. So let there be healing, O God, that flows to your body, the church, and to each individual body of your believers, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. At patuloy na ikaw, O Diyos, ang siyang gumamit sa iyong lingkod. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita magsilbing pagkaing espiritual sa aming pong buhay. Thank you, Lord. Give us inspiration, give us encouragement. We know that you are there to give us the overflowing blessings, O God, upang nang sa gayon, lalo't lalo, Panginoon, na kumapit kami sa iyo, lalo't lalo kami, Panginoon, manampalataya sa iyong kapangyarihan at katapatan. Sa halip na kami lumayo, kami po ay lalapit sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang source of all blessings, the source of breakthrough in our lives. So here we are, entrusting everyone to you, O God. Salamat, Panginoon, may mga pangangaral na nagbibigay ng pagsaway. Salamat din, Panginoon, may mga pangangaral na nag-i-inspire sa bawat isa sa amin upang patuloy, Panginoon, na paglingkuran ka namin sa kabila ng mga pagsubok at mga iba't ibang dalahin sa amin pong buhay. Thank you, Lord. Bless each and every one of us. At gamitin mo lang po ang iyong lingkod para po sa iyong kapurihan. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Come on. Let's give God the glory. We serve the God of the breakthrough. Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. As we read from the word of the Lord in the book of Numbers, Numbers chapter 23, reading from verses 16 up to 20. Praise the Lord. Sa atin pong mga Bibles, mga kapatid, amen? Sa lahat po nakasumpong magsabing, praise the Lord. Numbers chapter 23, 16 to 20. Ito po ang isinasaad. And the Lord met Balaam and gave him a message. Then he said, go back to Balak and give him my message. So Balaam returned and found the king standing beside his burnt offerings with all the officials of Moab. What did the Lord say? Balak asked eagerly. 18, this was the message Balaam delivered. Rise up, Balak, and listen. Hear me, O son of Zippor. Ito po yung last two verses. 19 up to 20. It says here, God is not a man, so he does not lie. Hallelujah. He is not human, so he does not change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carried it through? Listen, I received a command to bless. God has blessed, and I cannot reverse it.
Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Ang utos sa akin, sabi ni Balaam, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Hallelujah! Hallelujah! May pagpapala na hindi kayang mabawi ang kaaway. The title of this message is Irreversible Breakthrough. Pambihirang tagumpay na di kayang bawiin. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong hayaang mabawi ng kaaway ang iyong tagumpay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God! Let there be an irreversible breakthrough in our lives. Malakas na palakpak ng pagpupuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. God impressed this theme upon our church because I believe He desires for us to enter always into a season of breakthrough. Hindi lang po aksidente na ang ating pastor ay nag-isip at ang month ng April, sige nga, breakthrough, ay animoy pagkakataon lang. No. Nais maranasan ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng panahon ng pambihirang tagumpay sa ating buhay. But breakthrough is not merely about winning a battle. Akala po natin, kakaibang tagumpay, nanalo ako sa pakikipagbaka, breakthrough na yon. But it is more than that. Breakthrough is a divine moment when the invisible hand of God reaches into our visible circumstances and radically shifts everything in our favor. Ito po, mga kapatid, ay isang banal na sandali sapagkat ang kamay ng Diyos ang kumikilos sa ating sitwasyon upang baguhin, upang baligtarin ang mga pangyayari sa ating buhay, upang magbigay ng pabor sa bawat isa sa atin. That's why through breakthrough that comes from God is miraculous, is unexplainable, it's supernatural. Hindi lang parang, nanalo sa loto. Hindi po ganyang tagumpay, kundi kakaibang uri ng tagumpay na akala mo ikaw ay mabibigo na akala mo ikaw ay babagsak na akala mo ikaw ay mamamatay na, subalit nabaligtad ang mga pangyayari. Nagkaroon ng himala, nagkaroon ng kagalingan, nabuhay na maguli. When you experience it, you know it's not by chance. It's God's fingerprints all over your situation. Makikita po natin at tunay na ang kamay ng Diyos ang kumilos sa atin pong kalagitnaan. That's why tayo po ay namamangha. Hindi lang sa resulta, kundi pati sa mga detalyeng ginamit ng Diyos upang pagsamasamahin ang lahat. Ikaw mismo ay magiging buhay na saksi ng kanyang kapangyarihan at katapatan.
Before namamangha ang iba, ikaw mismo ay namamangha. Maaring animoy simpleng sitwasyon, pero alam mo ang bawat detalye ng pangyayari sa iyong buhay, and you know it's the work of God in a special way. Pero ito ang katotohanan kadalasang hindi po natin napapansin. Breakthrough rarely comes without a battle. Lagi pong bago magkaroon ng pambihirang breakthrough, mayroon pong pakikipagbaka. Katunayan po, matinding pagsubok kadalasan ang atin pong nararanasan kapag ang mga mananampalataya ay nagsimula ng lumakad patungo sa katuparan ng Panginoon. Agad na kumikilos ang kaaway at layunin niyang panghinain ang ating loob, hadlangan tayo at ilihis tayo sa ating mga tagumpay. Kaya wag tayo mga kapatid magtataka, bakit ganito naging pangyayari sa buhay ko? Nagpapakatapat ako sa Panginoon, pero bakit naiba ang sitwasyon sa aking buhay? Because the enemy is trying to derail, trying to discourage, or trying to delay the breakthrough that God has prepared for us. May kita po natin ito, mga kapatid, dito po sa istorya, nito pong naganap sa Numbers chapter 22 to 24. Ang Israel po ay nasa gilid na, ng pagpasok sa promised land. Ang kanila pong destiny, ang kanila pong matagal nang pinapangarap, kaya nga po lupang pangako, promised land. Sa kanila po, bago po sila pumasok, there was a spiritual conspiracy that was unleashed by the enemy. Mayroon pong pakikipagsabuatan. At alam niyo po, ang kaaway hindi po dumating na mayroon pong literal na sandata. Pero alam niyo ang daladala ng kaaway, mga sumpa, mga panggagayuma, mga demonic enchantments. At ito pong si Balak, siya po ay king of Moab. Kanya pong kinuha itong si Balaam o si Balaam. Isang propeta, pero bayaran. Upang anong kanyang gagawin? Sumpain ang bayan ng Diyos, walang iba kundi ang Israel. Babayaran kita, Balaam, basta sumpain mo lang ang bansang Israel. Pero alam niyo po, ang bawat pagtatangka na isumpa ang Israel ay nauuwi sa mga salitang puno ng pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! What was meant to curse them became a platform for blessings. When God breaks through, no force in hell, no plot of man, and no power of darkness can stand in the way. God can turn the enemy's plan into an irreversible breakthrough. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang magagawa ang puwersa ng kadiliman, ang panlilinlang ng tao, o ang anumang puwersa kahit ng impyerno. Because the Bible says, the gates of hell shall not prevail against the church. Ganyan kakapangyarihan ang iglesia ng Panginoon
na binili ng kanya pong banal na dugo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ano po ang kalagayan ng Israel bago po atakihin itong si King Balak? Bago po niya kunin itong si Balaam, alam niyo po, may series of stunning victories ito pong Israel. Ang Israel po, alam po nating galing sila sa Egypt. Wala po silang lupain na tinitigilan. Wala po silang masasabing kampo o sabihin po nating fortress na kung saan kanila pong pagtataguan. Galing po sila bilang mga alipin. Hindi po sila tinrain bilang mga mandirigma. And yet, mayroon pong nagnanais na makidigma sa kanila. Dalawa po itong hari. Ang una po itong si King Sihon of the Amorites. Itong mga Israelita sa panguna po ni Moses. Napakabait po nila kahit sabihin nating more than 2 million yun pong lumabas doon po sa Egypt. More or less. Ang sabi nila, King Sihon, paraanin mo lang kami sa iyong lupain. Wala kaming kukunin na anumang mga bunga, wala kaming iinumin na anuman. Hindi kami magiging sagabal, dire-diretso lang kami. Pero hindi pumayag itong si King Sihon. Kasi siya ay undefeatable. Gumapi siya ng mga bayan. Kaya ang sabi niya, hindi maaari, kayo ay aming didigmain. Biruin niyo po, wala silang sabihin natin gayong klaseng magagandang armas at mga military power, pero sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, di ko po alam kung anong pangyayari, pero nagapi ng bansang Israel, ito pong si King Sihon ng mga Amorites. Nahamon ng another king, si King Og. Ito pong si King Og, a giant king. His bed was made of iron and measured about 13 feet long. Saan kayo nakakita ng 13-footer? In our time, yung 7-footer nga lang, di ba? Sa basketball player, parang tinitingala natin. Ganun po kalaki. Yun pong kanyang hinihigaan. Nakakatakot. Pero, muli ang Diyos ay sumakanila. Kaya kahit siya ay giant king, nagapi po sila, pati yung kanilang mga lupain ni King Sihon at ni King Og, natalo po nila. Not because of the might of the people of Israel, but because of the power of the God of Israel, the God of breakthrough. Kaya itong si King Balak, ang sabi niya, labis akong natatakot dito sa mga Israelita. Nanginginig ako sa takot para sa Moab. Sapagkat sila ay makapangyarihan. Pero hindi niya maisip saan nanggagaling. Sapagkat napakasimple po nila. Bilang isang bayan, wala nga silang sariling lupain. Kaya alam niyo po, maaring na-sense itong si King Balak, hindi ito sa kanilang galing. Sa pakikipagbaka. Ito ay kaugnay sa kanilang paniniwala, sa kanilang Diyos. Kaya kailangan ang pakikipagbaka sa kanila ay hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng mga engkantasyon, ng mga sumpa, upang nang sa gayon sila ay malipol at kahit hindi kami magtaas ng tabak o ng espada, magagapi namin sila.
Alam niyo po, mga kapatid, ito pong si Balak ay may maitim na balak para sa Israel. Alam niyo po ang meaning ng Balak? It means devastator, tagawasak. Nais niyang wasakin ang bansang Israel, pero hindi niya tunay na kilala ang Diyos ng Israel na kanyang babanggain. Still, gumawa siya ng paraan. Ipinatawag niya yung pinakamagaling na mahiko. Yung pinakamagaling na gumagawa ng engkantasyon, ng pangkukulam, at lahat na lang ng mga demonic influences na po pwedeng tawagin itong si Balaam o si Balaam na siyang propeta. At alam niyo po, mga kapatid, itong si Balaam, ayon po sa pag-aaral, 400 miles ang kanya pong tinravel para lang po kay Balak. Bakit? Dahil kapag sinumpa niya ang bansang Israel, limpak-limpak na kayamanan ang mapapasa kanya. But it seems, si Balaam ay mayroon pong kaalaman sa Diyos ng Israel. Sapagkat kahit papaano, kanya pong tinitingnan na itong bansang Israel may Diyos na makapangyarihan. At hindi ako dapat na basta-basta lang nasusugod. Naninimbang po siya doon sa kayamanan na kanyang makukuha at doon sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel na kanya pong babanggain. Alam niyo po itong si Balak at si Balaam, kumakatawan po sila sa reaksyon ng kaaway kapag nakikita nilang tayo ay umuusad sa layunin ng Diyos. Hindi lang po niya kinatatakutan ang ating potensyal, kinatatakutan din ng kaaway ang presensya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kapag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, nanginginig ang kaaway sa kapangyarihang taglay natin mula sa ating Panginoon. Pero ito mga kapatid, huwag mo lang sabihin na ikaw ay born again o ikaw ay isang apostolikong mananampalataya. Ipakita natin sa ating pamumuhay kung sino tayo bilang anak ng Diyos. Dahil doon lamang mananang kapangyarihan ng Diyos sa atin kapag nanatili tayo sa kanyang banal na layunin, kanyang banal na kautusan, at kanyang banal na pamantayan. Hindi automatic ang irreversible blessings and breakthrough. Nararapat, nakalinya tayo, nakatuon tayo sa pamantayan ng atin pong Panginoon. We will only shine brightly before the enemy when the glory of the Lord abide in our lives. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya nga po, ganun ang gustong gawin ng kaaway. Balak's name means devastator, tagawasak. And you know the meaning of Balaam? It means devourer, mananakmal. At ganyan po ang mga description ng kaaway sa atin pong mga buhay. Pagkatapos tayong wasakin, nandoon po ang pagsakmal ng kaaway. Uubusin talaga tayo. Pilit tayo mga kapatid na ibabagsak. Kaya nga po itong si Balak, ano ang sabi niya kay Balaam? Pumarito ka sa akin, sapagkat alam kong ang iyong pinagpapala ay pagpapalain at ang iyong sinusumpa ay susumpain. Grabing kapangyarihan.
from the demonic power. Pero alam po natin mga kapatid, ang tanging kapangyarihang mangingibabaw ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po, there is a warning para po sa bawat isa sa atin when it comes to evil practices. Kung paano pong si Balaam, isang manghuhula, isang encantador, espiritual na nanggagayuma. Ang Biblia po ay nagsasabi, huwag nating hayaan na magkaroon tayo ng pananangan sa ganyang klase ng kapangyarihan. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang dapat manaig. Kaya nga po, iniwanan natin ang mga bagay na yan at nawa, huwag na po tayong magkaroon ng paniniwala sa mga ganyang bagay. Mga horoscope, mga palm reading. Sige nga, basahin mo nga ang aking guhit ng aking palad. At para malaman ko kung ano ang naghihintay na kinabukasan sa akin. Ako ba ay yayaman? Hindi po yan ayon sa Panginoon. Kasi po, ang Diyos ang nais niya ayon sa katotohanan. Maging yan pong mga zodiac sign, maging yan po mga kapatid, mga spirit of the glass, lahat po ng yan. Yung pong pakikipag-usap sa patay, lahat ng yan, demonic influences. Hindi po tayo umaasa ng ating kinabukasan sa mga manghuhula o sa sino man pong inkantasyon na atin pong makikilala. Ang Diyos ang siyang ating konsultahin sapagkat siya ang nakakaalam ng ating buhay, ng ating kinabukasan. He alone deserves the highest praise. That's why may awit, because He lives, I can face tomorrow. Bakit? Because He is in control of our future. Hindi ka kailangang matakot. Hindi ka kailangang mangamba. May Diyos na siyang bahala sa iyong kinabukasan. Basta ipagkatiwala mo lang ang iyong sarili sa Kanya. Kaya hayaan natin mga kapatid, na ang lahat ng bagay ay ilagay natin sa buong kontrol ng atin pong Panginoon. Ang sabi nga po mga kapatid, nagiging interesado kasi sa atin ang kaaway. Bakit ba wanted tayo ng kaaway? Hindi dahil sa mahina ka, kundi dahil makapangyarihan ang Diyos na nasa iyo. Ang pabor ng Diyos ay nakikita sa buhay mo. Kaya gustong-gustong sirain ng kaaway, agawin sa iyo, hadlangan ang pagdaloy nito sa buhay mo patungo sa ibang mga tao. Kaya tingnan po natin si Job. Hindi siya tinarget ni Satanas dahil sa kahinaan niya, kundi dahil sa katuwiran niya sa harap ng Panginoon. Kaya sinabi ng kaaway, hindi mo ba siya pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya? Kasi may katuwiran sa buhay nito pong si Job. Siya naman ay naglilingkod lang sa iyo. Dahil siya ay pinagpapala mo, alisin mo ang pagpapala sa kanya. Ewan ko kung patuloy kanya na bibigyan ng papuri. Kaya alam niyo po, ginagamit ng kaaway ang tukso, pagsubok, paninira para panghinain ang ating pananampalataya. Ngunit kagaya ni Job, kapag nanatili tayong tapat at matatag sa pananampalataya, darating ang panahon ng masigit pang breakthrough, dobleng pagpapala. Dahil ang taong may pabor ng Diyos, kailanman hindi matatalo. Kahit pa sa gitna ng laban, animoy nasasaktan, subalit ang Diyos pa rin ang kanyang tagapagtanggol at saklolo sa tamang panahon. Pansamantala lang po mga kapatid, ang tagumpay na ibinibigay ng sanlibutan.
Maaring yayaman ka, maaring magiging kilala ka, pero hungkag ang iyong puso. Pero maaring simple ang iyong buhay. Pero kakaiba ang pakiramdam na mamangha ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya kahit sa kasimplihan ng iyong buhay, itinatanyag mo ang Diyos sapagkat kahima-himala siya sa iyong buhay. Dumating si Balaam. Pero bago po siya lubusan na makausap nito si Balak, alam niyo po, along the way, ginamit ng Panginoon ang kanyang donkey, ang asno, para paalalahanan ito pong si Balaam. Alam niyo po, ang nais ng ating Panginoon ay kahit na sabihin nating sorcerer, ito pong si Balaam, pero dahil mayroon po siyang kahit kaunti, no, na paniniwalang ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan, pilit pa rin ng Panginoon na ginigising ito pong si Balaam. Kaya alam niyo po, habang ang kanya pong asno ay kanyang kasama, bigla na lang po na siya ay sinanggahan. Ano ba itong asno na ito? And then bigla siyang inipit. Ano ba ito? Dinaganan siya. Ano ka ba? Asno. Pero pinagsalita ng Panginoon ang asno. Bakit mo ako sinaktan na 3 beses? Kilala mo ako? Biruin niyo po, nakapagsalita ang asno. Ginamit ng Panginoon upang gisingin ang diwa nitong si Propeta Balaam na bayarang propeta. At hanggang nagpakita ang anghel ng Panginoon upang sabihin na itong si Balaam ay nagnanais na suwayin ang utos ng ating Panginoon. Alam niyo po, sometimes we can be so blinded by ambition, by pride, or spiritual compromise that we miss divine roadblocks. Ito po ang dapat nating tandaan. Never ignore divine warning signs. If God is placing obstacles in your path, it may be your intentions are not aligned with His will. Amen po ba, mga kapatid? Kayang gamitin ng Panginoon ang hayop, kayang gamitin ng Panginoon ang nakababata mong kapatid, ang iyong anak. Maring sabihin natin, mas matanda ako sa'yo. Ako ang ate mo, ako ang kuya mo, ako ang sundin mo. Pero kayang gamitin ng Panginoon ang mas bata sa atin. Or kayang gamitin ng Panginoon ang mga senior, mas mahina kaysa atin upang gisingin tayo, upang sabihin namamali tayo ng landas. Ituwid natin ang ating daan upang ang Panginoon ang siyang malugod sa atin pong buhay. Huwag po nating baliwalain ang mga babala ng ating Panginoon. Kung siya ay naglalagay ng mga hadlang sa ating landas, maaring ito ay dahil hindi naayon sa kanyang kalooban ang atin pong mga layunin. At magkaroon po tayo ng kababaan ng loob upang matuto mula sa kahit sinong kasangkapan na piliin ng Diyos na gamitin upang mangusap sa atin. Kahit na ito ay mas maliit, kahit na ito ay mas mahina, kahit na isang hayop o kahit isang bagay na walang buhay, gagamitin ng Panginoon upang gisingin tayo sa ating pagkakamali. Salamat sa babala ng Diyos. Salamat sa pagpapalo ng Diyos. Hindi lang pagpapala ang dapat nating pasalamatan, pati pagpapalo sapagkat ang paalala ng Panginoon,
para sa kanyang mga anak. Amen? Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, kaya dinidisiplina. Kaya salamat sa disiplina ng ating Panginoon. Siyang nagbibigay sa atin ng pagtutuwid, ng pagsasaway, upang tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron pong 3 mountains of resistance. Nang nakarating na po itong si Balaam, nagkita na po sila nito pong si Balak. Ano po ang kauna-unahan, mga kapatid? Mount Bamoth Baal. Ito po ang unang bundok na kanila pong inakyat. It seems this is a mountain of intimidation. Pag sinabi pong intimidation, may pananakot. At parang sinasabi ni Balak, gayon din si Balaam, kasi nasa baba, nasa plains of Moab ang mga Israelita. Kitang-kita po yung kanilang mga tent habang sila po ay nakakampo. At ang feeling itong si King Balak, mas makapangyarihan ako kaysa inyo. At alam niyo po, itong Bamoth Baal, si Baal po kasi, ito ang dinidiyos ng mga hintil. Ito ang dinidiyos ng mga bansa na labas sa bansang Israel. At ang nais ng kaaway sa atin pong buhay ay yung maramdaman nating tayo maliit, tayo walang magkagawa, tayo disqualified, tayo ay outnumbered. Wala tayong anumang masasabi. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa kabila na ang sabi nitong si Balak, pinagtayo siya ng 7 altar. And then, may animal offering sa bawat altar. And then, ang sabi ni Balak, sige, sumpain mo na ngayon ang mga Israelita. Pero nang nagbuka ang bibig nito pong si Balaam, ano ang sabi? How can I curse those whom God has not cursed? Paano ko susumpain yaong mga taong hindi sinumpa ng Diyos? Amen. The people of Israel is blessed. No curse shall be against them. How can I condemn those whom the Lord has not condemned? I see them from the cliff tops. I watch them from the hills. I see a people who live by themselves, set apart from other nations. Biruin nyo yan. Dapat ang sasabihin niya ay sumpa laban sa bansang Israel. Pero ang sinabi niya, hindi ko po pwedeng sumpain ang hindi sinumpa ng Diyos. Pagpapala ang nararapat para sa kanila. Ano ang sabi ni Balaam? I see them set apart from other nations. Nag-iisang bansa. Itong bansang Israel, separated from other nations because they were consecrated. They were holy. They were separated for a holy God. Kaya ang mga anak ng Diyos na lubusang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, markado ng ating Panginoon. We have a marked identity. Hindi ba tayo nagtataka? Bakit tayo, mga kapatid, binautismuhan sa isang tiyak na pangalan? Hindi sa titulo, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo na inuulit ang phrase na yon, kundi sa mismong pangalan. Sino ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo? Ano ang kanyang pangalan? Pangalan ni Jesus. Markado tayo
sa bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kahit nung ilubog ka, maaring malamig ang tubig nanginginig, pero sa iyong paglubog na may pagsisisi ka sa iyong kasalanan, pag-alsa mo sa tubig, markado ka ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And if you maintain that mark in your life, then hindi maaari na hindi mapapansin ng kaaway ang marka mo sa iyong katauhan. Maaaring wala tayong nakikitang sulat na Jesus, pero in the Spirit, we have something. We have a name above every name. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Kaya wag nating hayaang ma-intimidate tayo ng kaaway. Ako ay anak ng hari. Ako ay nagsisikap sumunod sa kanyang banal na kalooban. Hindi ako patatalo. Hindi tatalab sa akin ang sumpa ng kaaway sapagkat balot ako ng dugo ng Panginoong Hesukristo. That's why doon sa ating inamit kanina, breakthrough. Ano yung breakthrough na una natin na dapat nataglayin? Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul. Kung nais nating hindi tayo ma-intimidate ng kaaway, lubusan natin mga kapatid, ipalukob ang ating puso, ang ating isip, ang ating kaluluwa at espiritu sa Panginoon. Let there be breakthrough in every aspect of our lives. So that the mountain of intimidation, takutin ka man ng kaaway, hindi ako matatakot. May Diyos ako na siyang nagbibigay ng paglukob, ng pagsangga sa akin. My heart is fixed. My mind is fixed. My soul and spirit is fixed because God is with me. Siya ang aking tagapagtanggol. At siyang magbibigay ng saklolot ng kaligtasan sa aking buhay. Hallelujah! Breakthrough in my heart. Breakthrough in my mind. Breakthrough in my spirit. Breakthrough in my soul. Over our lives as a living sacrifice so that no fears, no intimidation can be used by the enemy to frighten us. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. The second, teka Balaam, sabi ko sa iyo, sumpain mo. Bakit mo pinagpala? Bakit mo binasbasan? Halika, lipat tayo. Lipat tayo sa kabilang bundok. Mount Pisgah. Nandoon na naman yung mga altar, 7 altar. May mga animal sacrifices. Alam nyo, kapag kang kaaway ay nag-fail sa una, gagawa na naman siya ng panibagong strategy. Hindi po siya sumusuko ng madalian. Ina-adjust niya lang ang angle. Alam niyo po yan? Dinala niya si Balaam sa another location. Nakita pa rin sa baba ang bansang Israel. Partially viewed nila ang bansang Israel. Sige na Balaam, sumpain mo na ang bansang Israel. Pero sa halip na kanyang sumpain, ano ang sabi? God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Kabaligtaran sa mga pangyayari. Siya ang nagdeklara,
bayaran itong propeta, pero kayang gamitin ng Diyos kahit ang kaaway upang sabihin sa bansang Israel, I am for you. I will protect you. You belong to me. And I belong to you. Hallelujah. Kailanman hindi nagsinungaling ang Diyos. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried through? Listen! Sabi ni Balaam, I receive a command to bless. At ang utos na yan ay nagmula sa Panginoon. God has blessed the people of Israel. God has blessed the church. And I cannot reverse it. Walang kayang bumawi sa blessing na ibibigay ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Ano ang sabi ng awit? Breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. Alam niyo po yung manipulation, parang pinaglalaroan tayo, dinadaya tayo ng kaaway. Alam niyo po ang kailangan nating gawin? Let's continue to live a lifestyle of prayer and fasting. Ito po ang direktang ibinigay sa ating focus ng ating pastor for this year. Prayer and fasting. Prayer and fasting. And I tell you, kapag ginagawa po natin ito, hindi kapag kailangan lang, ha? Naku, biglang nagkasakit, saka magpapasting. Biglang nagka-problema, saka magpapasting. Kaya ramdam na ramdam ang gutom. Parang ginagawa po nating formula. No. May problema o wala. Maintain a lifestyle of prayer and fasting. Kahit po kami, mga kapatid, may struggle. Alam niyo po, at the start of this year, sabi ko, Lord, yung hindi ko nagawa nung nakaraang taon, I want to start it right this year. Alam niyo po, mga kapatid, with that lifestyle of prayer and fasting, I thank the Lord. Kita ko pong ina-align niya ang bawat bagay. Ang Diyos nakakamangha kapag yung kanyang salita mismong sinusunod mo. Ikaw, sabi ko nga kanina, mamamangha tayo sa breakthrough ng Panginoon. Kahit hindi natin planuhin ang ating buhay, ang Diyos ang magpaplano sa atin. Siya yung maglalagay ng mga detour. Dapat diretso tayo. Ito ang plano ko, ito ang plano ko. Pero naglalagay siya ng detour para sabihin, anak, may mas maganda akong plano sa'yo. Mamamangha ka na lang sa gagawin ng Diyos. Just because in our weakness, in our struggles, we are entrusting our lives to the Lord. Lord, mananalangin ako, mag-aayuno ako. I will make this as a lifestyle upang kahit sa mga kahinaan ko, may tagumpay na sigurado akong matatamo mula sa iyo. That's Mount Pisgah. May manipulation ng kaaway. Pero mas marunong tayo, mas binigyan tayo, mga kapatid, ng karunungan, ng wisdom ng ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, this cometh not but by prayer and fasting. Not just prayer, but fasting. Hindi ko po alam, lalo na sa mga senior, alam ko pong magiging mahirap para sa inyo. Pero kahit yung isang meal, kahit po mga kapatid, yung isang sacrifice, Lord, I will do this for you. Lalo na po sa ating mga malalakas pa, mga kapatid, na kayang tiisin ang gutom. May it be 1 day, may it be 2 days or 3 days, God will honor our prayer and fasting if we will do it for the glory of the Lord. God is not a man, so He does not lie. He does not change His mind.
ang pagpapala niya ay hindi niya kukunin sa atin kung nakikita niya na tayo po ay aligned sa kanyang pamantayan. Minsan papapurihan natin ang Panginoon. The third and last is the Mount of Desperation. Ang Mount Peor. Dinala naman sa isa pang bundok. Kitang-kita nila yung mga tents nito pong bansang Israel. At sabi muli ni Balak, sumpain mo na sila. Na kung dati po, mga kapatid, parang animoy mayroon pang engkantasyon na parang nag-aagaw dito po kay Balaam. Ang sabi po, mga kapatid, dito sa pangatlo, he allowed the Spirit of the Lord in him. At ano ang sabi niya sa halip na kanya pong sumpain ang bansang Israel? How lovely are your tents, O Jacob. Si Jacob po, ito ang Israel. Your dwellings, O Israel. Ano ba, Balaam? Sa halip na iyong sumpain, iyong lalo pang pinagpala. That's the mountain of desperation. Desperado na itong si Balak, ang kaaway. Kung hindi nakuha sa padalawa, para bang gusto niya na tirisin tayo sa pangatlo, desperado na siya. Pero sa halip na magbago ng pananaw, ito pong si Balaam, nagkaroon pa po siya ng messianic prophecy. At ano ang sabi niya? A star shall come out of Jacob. A scepter shall rise out of Israel. Tumutukoy po ito, mga kapatid, ang bituin, ang setro na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang pagdating ng atin pong Panginoong Heso Kristo. Amen. May messianic prophecy pa na binanggit itong si Balaam upang sabihin, mga kapatid, na mayroong isang makapangyarihang Diyos, the God of breakthrough, na hindi kayang mahadlangan ang kanyang pagpapala sa kanyang bayan. Hayaan natin, mga kapatid, na kung paanong desperado ang kaaway upang tayo sirain, maging desperado naman tayo na bigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kung desperado siya na tayo ay wasakin, desperado din tayo na wasakin ang kaharian ng kaaway. Hallelujah! Hallelujah! The gates of the enemy shall not prevail against the church. And on that third mountain of desperation, yung una, kailangan natin ng breakthrough in our heart, in our mind, in our spirit, in our soul. Second is breakthrough in our weakness and in our struggle. And in the third, breakthrough in our worship. Breakthrough in our praise. Kung desperado ang kaaway na tayo ay sirain, through our praises, through our worship, hallelujah, we will shake the foundation of the enemy's kingdom with praises to our God. Hallelujah! There is an irreversible blessing. There is an irreversible breakthrough that we can possess, that we can receive from the Lord. All we have to do is to entrust everything to Him. Offer your lives as a living sacrifice. Have the lifestyle of prayer. Have the lifestyle of fasting. And have the lifestyle of praise and worship to our God. Kasama
Kasama ko ba kayo sa pagwasak? Desperado ba kayo na magkaroon ng breakthrough? Hallelujah! The God of breakthrough is here right now. And God wants us to praise Him. Praise Him. Breakthrough in my worship. Breakthrough in my praise. Breakthrough when I glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Handa ba tayo na purihin ang ating Panginoon? Hallelujah. Let there be breakthrough in our midst. Let there be breakthrough. Habang tinatawagan ko ang ating sanctuary of worship. Hallelujah. Let's crush the enemy's kingdom through breakthrough praise. Breakthrough worship. Come on! Come on! Oh yes! Lord, I stand on every mountain that tried to stop me. And I declare victory in every realm. Let there be breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my soul and spirit, breakthrough in my struggle through prayer and fasting, breakthrough in my worship as I lift my praise to Him. Come on! Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in the struggle. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live for breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God
not just sing, we will not just shout, but we will declare ano ang gusto mong breakthrough ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Hindi lang isa. Say as many as you can. Say as many breakthroughs as you can. Come on. Declare it. Declare it. Breakthrough in my family. Breakthrough in my body. Breakthrough in my faith. Breakthrough. Breakthrough in my ministry. Breakthrough. Lord God, here I am. Say it to the Lord. Say it to the Lord. Lord, nais ko ng breakthrough sa ganitong aspeto ng aking buhay. Oh, you are the God. You are the God of the breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. Unleash your power. Unleash your spirit, Lord. God of the breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes. Say it to the Lord. Shout it to the Lord. Lord, I claim this breakthrough. I claim, oh God, this breakthrough. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, yes, yes. Have faith. Believe to the God of the breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Receive the breakthrough. Receive the breakthrough. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 It's not coming because of our talent, because of our riches, because of our popularity. No. It's by the Spirit of the Lord. Breakthrough. Breakthrough. Breakthrough, Lord, in this church. Breakthrough in my family. Breakthrough in my life. Pambirang tagumpay. Pambirang himala. Hallelujah. Receive. Receive the breakthrough. And the God of the breakthrough in our lives. Oh yes. He is here for you today. Receive His blessings. Receive His breakthrough. Hallelujah. It is yours for the asking. Hallelujah. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. Receive. Receive your breakthrough. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Oh yes, Lord. Is blessed. Oh My Jesus. church is
blessed. Oh yes. My Oh nation yes. is blessed. My family is blessed. Oh God. My church is blessed. Oh yes. My nation Let there be river blessings, oh Lord. Oh yes. is blessed. Oh yes. My family Oh my God. health is blessed. Bless us, oh Lord. Is blessed. Hallelujah. More than the double portion. Oh God. My nation Manifold portions of your blessings. is blessed. Oh yes. Is blessed. We are not cursed. We are blessed. We are designed to receive breakthrough from the Lord. Oh yes. Hallelujah. Nation is blessed. My God is blessed. My house is blessed. Yes, yes, yes. Is blessed. Oh God. Is blessed. Jesus. Jesus. My city Oh God. is blessed. My God is blessed. Thank you, Lord. Blessed. My Yes. Declare blessings. my health Declare breakthrough. is blessed. Oh yes. Is blessed. Oh My yes. city is blessed. My nation is blessed. My God is blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm the
Show me one thing He can do. Show me a mountain He can move. Mountain He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. For the last time, show me one thing. Show me one thing He can do. Show me a mountain He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. As we praise and worship the God of the impossible, come on, praise the God of the impossible. Let us praise the God of breakthrough. Let us praise the God of blessing. Let us praise the God of healing. Let us praise the name wherein we must be saved. Let us praise the name where we can be healed. Let us praise the name that should be lifted up. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We praise you. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. One more time, hallelujah! Praise the Lord. Purihin po natin minsan pang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the victory. Hallelujah, hallelujah. As I call on Pastor Guard po para po sa ating closing prayer. Thank you, Lord. Pwede ba natin minsan pang purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, come on. Hallelujah. Tatapusin natin ang ating service na ito na mayroon pong pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pambihirang tagumpay na ibibigay mo sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Thank you, Lord, for the message that we have heard, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po kay Pastor Irene. Muli, Panginoon, binuksan mo ang amin pong mga kaisipan, ang amin pong mga puso, ang amin pong mga espiritu, Panginoon, O Diyos, na totoo nga, Panginoon, na hindi mo kayang baligtarin ang mga pangako mo sa amin. Bagkus, patuloy mo pa rin pagpapalain ang bawat sa po sa amin, Panginoon. Lord, we're praying to continue bless our family. We're praying to continue bless the work of our hands, Panginoon. We continue pray to bless our body, Panginoon, ang amin pong mga katawan. Ilayo mo, Panginoon, sa lahat ng mga uri, O Diyos, ng mga bagay na karamdaman, Panginoon. At kung mayroon man, Panginoon, we believe that we're going to have a breakthrough, Panginoon, sa amin pong mga nangihinang katawan, sapagkat Ikaw ang Diyos na nangako sa amin sa pamagitan ng iyong mga latay ay mayroon pong kagalingan. And you cannot reverse it, Panginoon, because you have promised it to us. Lord, Panginoon, anuman, O Diyos, ang mga dalahin namin, anuman, Panginoon, ang mga bagay na mga sitwasyon namin sa mga sandali ito sa araw na ito, Panginoon, ito po ay isang tagumpay na para po sa amin na masasabi po namin na binigyan mo kami ng pambihirang tagumpay sa umagang ito, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, O Diyos, amin po, O God, kami aalis sa lugar na ito. Daladala po namin, Panginoon, ang iyong mensahe. Daladala namin, Panginoon, ang tagumpay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, that we have this kind of service, na mayroon pong ganitong pananambahan, na may ganitong, Panginoong, gusali, Panginoon, na amin po, O Diyos, na may bibigay sa iyo, Panginoon, ng lahat ng amin pong mga sitwasyon. And thank you, Lord, for this place na continue, Panginoon, na pinagpapala mo, Panginoon. Ingatan mo rin, Panginoon, ang amin pong gusali, Panginoon, ang amin pananambahan, Panginoon. Provide every needs, Panginoon, na kailangan ng gusaling ito. And even, Panginoon, O Diyos, sa amin pong simbahan, Panginoon, na ibibigay mo sa lugar po ng Bawan. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa mga breakthrough na gagawin mo pa sa amin pong buhay, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the praises. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen.
Praise the Lord. Malaya po tayong magbatian. Tapos na po ang ating divine service ngayong umagang ito.